Hello guys! Welcome back sa ating channel, Mechanical Engineer Vlogs. So guys, Happy Eid Mubarak po sa inyong lahat, especially sa mga kababayan nating Muslim, no? So ngayon guys, gusto kong mag-share sa inyo tungkol sa bagong announcement guys, patungkol sa institutional quarantine procedure na binigay or inanunsyo guys, no? Upon entering the Kingdom of Saudi Arabia. So ngayon, yan po ang ating pag-uusapan into this episode guys. Kaya tara, samahan nyo akong panoorin ang video na to. So guys, discuss natin yung institutional quarantine procedure sa Saudi Arabia, no? This was recently announced last May 10, 2021. So 3 days ago guys, nagpalabas ng announcement ang Ministry of Interior tungkol sa bagong quarantine procedure. Ito ay ang tinatawag na institutional quarantine procedure. So sino ba ang mandatory or required na undergo ng institutional quarantine? So as per our source dito sa Saudi Gazette at saka sa Saudi Bus, ang sabi is all visitors arriving in Saudi Arabia need to enter institutional quarantine. So all unvaccinated visitors coming from countries not facing ban need to go into institutional quarantine upon their arrival in Saudi Arabia as part of measures to stop the spread of COVID-19 in the kingdom. So yan po guys ang sinabi nila, no, na lahat ng mga unvaccinated visitors guys from different countries na walang suspension ng travel papunta sa Kingdom of Saudi Arabia ay kailangan guys na mag-undergo ng institutional quarantine upon entering guys to the kingdom para ma-stop or ma-control guys ang paglaganap or pag-spread ng COVID-19 sa kingdom ng Saudi Arabia. So, yan po guys ang kailangan mag-undergo, yung mga unvaccinated visitors or passengers or travelers papunta sa Saudi Arabia. So, ngayon, sino ang mga exempted? So, sabi ng source natin, may mga categories guys na exempted sa pag-undergo ng quarantine. So, sino-sino ang mga ito? Una guys, citizen spouse, sons and daughters. So yung mga Saudi national guys, tsaka yung mga asawa, anak ng mga Saudi nationals, at tsaka yung mga domestic workers na gumagamay sa mga sumusunod guys na sinabi ko, yung Saudi nationals, yung mga anak, asawa ng Saudi nationals at saka yung domestic workers na gumagabay sa kanila ay exempted sa pag-undergo ng institutional quarantine procedure. Saka yung mga unvaccinated domestic workers guys, accompanying a vaccinated resident. So kung ang residente guys ng Saudi Arabia, especially yung mga citizen niya, kahit ikaw ay hindi vaccinated na domestic worker ay exempted ka. Tsaka pangatlo sa exempted is yung mga vaccinated travelers, mapa citizen or non-citizen at saka resident ng Saudi Arabia na vaccinated ay exempted po sa pag-undergo ng institutional quarantine procedure. And then yung mga official delegations guys na sinasabi, no. Then yung mga may hawak ng diplomatic visas, diplomats and their families residing with them. Yun po ay kabilang. At saka yung mga airline crew, sea crew, tsaka yung mga truck drivers under assistance from all ports ng Saudi Arabia. Tsaka yung mga involved sa health supply chains according to the Ministry of Health. So yan po ang mga exempted sa pag-undergo ng institutional quarantine procedure.
So ngayon ang tanong guys, kung sino ba ang mga unvaccinated visitors, no? So ngayon didiscuss natin kung sino ba yung mga unvaccinated visitors na kailangan mag-undergo. Non-Saudi or non-citizens and residents of any nationality ay isa sa mga qualification na ikaw ay unvaccinated visitors ng kingdom, no? So ikaw ay kailangan mag-undergo. At saka yung mga non-Saudi and residents nationality na hindi nakatanggap ng vaccination doses na approved ng Ministry of Health ng Kingdom. Halimbawa dito ay yung 2 doses of Pfizer-BioNTech, 2 doses of Oxford AstraZeneca, at saka yung 2 doses of Moderna. And then the last is 1 dose of Johnson & Johnson's Janssen vaccine. So yan po ang hindi mga kasali sa exemption, guys, no? Ito yung mga unvaccinated visitors na kailangan mag-undergo. So kung kayo guys ay isang non-Saudi or non-citizen na residente ng Saudi Arabia at saka merong vaccination but hindi kabilang sa requirement na exempted as vaccinated, guys, kasi yung vaccinated na traveler or visitor ay kailangan 2 dose ng Pfizer, 2 dose ng Oxford AstraZeneca, 2 dose ng Moderna, tsaka 1 dose ng Johnson & Johnson Janssen. So kung ikaw ay may dose ng AstraZeneca pero isa pa lang, so you are considered as unvaccinated visitor kasi kailangan nila full doses as per approved ng Ministry of Health. So yun po ang qualification na ikaw ay isang unvaccinated visitor. So guys, no, ang next na tanong natin is kailan nga ba mag-take effect ang bagong quarantine procedures dito sa Saudi Arabia? So ang sinabi sa source natin guys ay ngayong May 20, 2021, Thursday. Next week guys ay magsisimula na yung bagong quarantine procedures dito sa Saudi Arabia. At yung institutional quarantine procedure guys is may duration na 7 days. At saka yung 7 days na ito is kailangan ng PCR test. So from the first day of the quarantine at saka on the 7th day of quarantine ay kailangan mag-PCR test kayo. Yun po ang mangyayari guys, no, sa loob ng 7 araw na institutional quarantine procedure. So yun guys yung mga basic information guys regarding sa bagong quarantine procedures ng Saudi Arabia. With regards sa mga detalye guys ay i-discuss natin yan later on sa next videos natin para magkaroon tayo ng mga detalye. But for now, yun lang po ang discussion natin. At least magkaroon lang kayo ng idea guys kung sino ang mga mandatory or required na mag-undergo ng institutional quarantine procedure at saka yung mga exempted. And then by the way guys, discuss na lang din natin guys kung ano ang ibig sabihin ng institutional quarantine. So sabi dito guys, ang institutional quarantine is the procedures for hosting travelers arriving from abroad in specific facilities to be quarantined at their own expense. So yan po ang definition from General Authority of Civil Aviation guys, no. Ito ay isang procedure guys na yung mga hosting travelers na darating sa bansa ng Saudi Arabia galing sa ibang bansa ay kailangan i-quarantine guys sa isang specific facilities.
So, ang specific facilities guys ay dinetermine yan ng Ministry of Tourism. So, i-discuss natin yan guys in the next video natin, no? So, yun lang po guys ang ating discussion for today. At sana ay naintindihan ninyo at may napulot kayong aral guys. So guys, if may mga katanungan kayo, don't hesitate to drop your comments sa ating comment section below para masagot natin guys yung mga katanungan ninyo. At guys, don't forget to subscribe to our channel at pakihit na rin ang notification bell para kayo ay laging updated sa mga susunod kong videos na i-upload. So, doon lang tayo guys, no? Maraming salamat sa inyong panonood at see you in my next video. Bye-bye.